Morning. I filed the resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday. And as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation, which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Patid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, 12 pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali eh. Nagmasabi ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, sign ba? Yung affidavit? Parang sign naman yata. How can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. O,
Meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. If ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagbo-volunteer yung Attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handang-handa daw sila? Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, amenable? nagulantalan talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o pinili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. In other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. By any chance, is that Hindi ko you? alam. Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, By any- wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat ng mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. Usap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am. pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila. Siguro pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. Yes naman, si VP. Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Pang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint. May nag-file po kanina. Ganon. Hindi ko pa nakikita, tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. talaga siyang singilin, ma'am, dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon.
Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya't yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. Gano'ng katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Hindi ko alam eh, parang paiba-iba kasi minsan yung sinasabi. Yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita eh, kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Sa reso nyo, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC. Ah, Na yung sa dumaan po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron, oo. Ang sa Oo, majority. oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin eh. Ang posisyon ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwaliwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive. Ino-accuse naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret. Ang liwaliwanag. Thank you. O, yun lang. Happy Test mic. Ayan, itutuloy natin itutuloy na natin sa ating topic. Ayusin ko lang po yung ating muka. Ayan. Huwag na po kayong malis. Tuloy na natin sa topic of the day. Saglit lang po. Lalagyan ko lang po ng muka.
Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Tuloy na natin. Actually, pa-live na ako eh. Nung nakita ko po si Senator Amy na biglang... Nakita ko po si Senator Amy na biglang nag-live, nag-press conference. Inuna ko na po yung press conference. Diyan na po magiging tuntungan natin. Okay, eto po, kitang-kita po rito sa press conference. Una, ano muna yung naganap na press conference, no? Ano muna yung mga pinag-usapan? Pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-ayos ng mga kalat dito. Yung mga nakikita na lang, wag na, bahala na kayo dyan. Okay, ang press conference po ni Senator Amy Marcos, real talk po tayo, no? Ang press conference niya po ay may kinalaman dito sa paglantad ng 18 Marines, no? At meron pong mga dinadawit, kasama nga po riyan ang Senate President Tito Soto, dinadawit po dito po sa tinatawag na bigayan na maleta, no? Kaya ngayon, naisara po ng, gusto pong paimbestigahan ni Senator Amy Marcos, nagpasa po siya ng resolution para imbestigahan. Yung purpose niya po, bot, no? Yung, kasi, very willing. Ito na yung sinasabing part 2 ni Gutesa. Very willing po yung mga 18 ex-marine na humarap po sa Senado. Teka, bigla kong ginalaw mo pa kasi badong yung camera, okay na nga eh. Teka lang, ayusin ko lang po uli yung camera natin. Dalawa kasi yung nakabukas na camera kaya nalito siya. Ayaw mo talaga. Okay. One nga po tayo, one nga lang po lahat tayo. Mag-start lang tayo ng Mag-one po tayo kung nakikita nyo na po kung naririnig. Mag-one lang po kayo. Baka salita ko ng salita, wala kayong naririnig, wala kayong nakikita. Ayun. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito, no, nakakatatapos-tapos lang po na maikling press conference ni Senator Amy Marcos na nagsabi po siya sa press conference na siya po ay nagpasa ng resolusyon na para po imbitahin itong mga 18 ex-marine na lumantad kahapon na nagbubulgar na may 805 billion silang pinamahagi na mga balato dito po mula kay ang pinakamalaki pong mga recipients ayon po sa mga ex-marine si BBM o mga nakatanggap si BBM. Hanggang Ilocos nakatanggap si Martin Romualdez na nakatanggap karugtong po patunay po nung pagde-deliver ni Gutesa at siyempre yung mga senador at congressman. Okay, kasama na po yung ICC na tumanggap ng $2 million
ayon po rito sa kanila sa pamamagitan through Trillanes, ganun din po yung COMELEC, halos lahat po sa gobyerno, no? Sino pa ba ang malinaw na walang tinanggap? Yung Vice President po. Okay. Ngayon, tungkol po dyan yung press conference ni Amy Marcos. Di ba? Ang linaw. At saka yung media pala. Importante po to kasi ayon kay Kaufman, instrumental ang media dito po sa yung maling impormasyon tungkol po sa war on drugs ni Tatay Digong. In-involve niya po yung media. Ngayon po, dito naman, bakit involve yung media sa mga pagpapakalat ng maling impormasyon? Dahil po sila, ayon dito sa 18 Marine, ay nababayaran, nababalatuhan, nabibigyan ng maleta. Hindi na po yan madidinay. Ngayon po, ang challenge ko sa inyo kahapon, madali lang naman tukuyin kung anong mga media yung nababayaran. Di po ba? Nababayaran yung media kung i-deny nila itong mga nagaganap na to. Ngayon, ayon na rin kay Amy Marcos, mukhang may pagtatagong nagaganap dito sa balita na to. Una, imposible pong hindi inimbitahan yung malalaking mainstream media. Press conference yan, magbubulgar sila. Bakit hindi nila imbitahin yung ABC5, TV5, ABS-CBN, tsaka GMA? Anyway, dalawang media lang po yung medyo malaki-laki ng konti ang naroon, SMNI tsaka tong Net25. Okay, ngayon po, kitang-kita po natin kung sino po yung mga media na talagang talamak po, no? Press conference po sa 18 Marines. Yung mga media po ng Senado, walang interest na magtanong. Nakita niyo po ba yung mga tanong nila? Ang tinanong nila si Bato. Ano po kinalaman ni Bato kay Amy Marcos? Ang tinatanong nila kay Amy Marcos, ano na mangyari kay Bato? Yung report ng minority report. Isa pang tinanong nila yung pagtakbo ni BP Sara, kung siya ba itatakbo. Nakita niyo po yung galawan ng mga media. Ngayon po, yan po ba hindi pa ba sapat yan na patunay na sila tagalihis? Panoorin niyo po kung hindi po niyo na napakinggan. Sa panahon na po na pwede na magtanong ng media, wala po nagtatanong nung sa X18 ex-Marines, 18 ex-Marines. Wala po silang tinatanong tungkol dito sa naganap kahapon. Wala po silang tinatanong kay Amy Marcos kung paano magaganap, kasi ang interesado tayo sino yung iimbestiga, paano mag-iimbestiga kung hindi naman si Amy Marcos ang may gusto na maimbestigahan, hindi naman siya Blue Ribbon Committee. 'Di ba ang daming pwedeng itanong tungkol po dito sa gustong ipatawag ni Senator Amy Marcos yung mga 18 ex-Marine? Ang tanong po, bakit wala nagtatanong tungkol sa Prenescon? Ngayon lang nag-presscon tapos ang tinatanong nila iba, nililihis agad. Grabe tong mga media na to. Alamin niyo yung mga pangalan ng mga medyang nagtanong ng kakaiba. Yan po, sinisigurado kong bayaran niya mga yan. Hindi, no? Napunan niyo rin ba? Pare-pareho tayo nanood eh. Napunan niyo rin ba? Garapalan ng putya. Napakagarapal ninyo. Hindi na kayo nahihiya. Harap-harapan. Nag-presscon si Amy Marcos tungkol sa 18 ex-Marine. Wala halos nagtanong eh. Anyways, tuloy na po natin sa mga ibang balita. Grabe talaga. Believe talaga ako sa may control ng media natin. Pero anyways,
Okay yan, pabor yan sa amin kasi habang sinisira ninyo yung sarili ninyo, alam na nga ng mga tao na kayo, sinabi na nga, sino na maniniwala ngayon sa inyo? Yan nga ang ebidensya eh. Humarap na sa inyo si Amy, 18 ex-marines yung pinag-uusapan, wala kayong interes? Wala kayong interes? Ang tinanong nyo, si Bato, sa sweldo ni Bato, Diyos ko, pati sweldo ni Bato. Wala na kayong pakialam dun. Kaya na ni Bato sarili niya. Bakit nyo ba pinoproblema si Bato? Liz, yan po siguro ang pinaka huli sa iisipin ni Bato, yung may sweldo ba siya o wala. Ang inuna ni Bato kaya hindi nagpapakita kaligtasan niya. Kakapal ng mukha ang putya, wala nagtanong sa 18 Marines eh. Gusto nila katayin yung balita eh. Okay, anyways, punta na tayo rito. Ito po, nagpahayag na po yung Navy. Yan ang mga babalita ng mainstream media, yung mga pahayag ng mga Navy. Sabi po ng Navy ito, kinumpirma ng Philippine Navy na dalawa sa mga individual na ipresenta sa press conference ni Atty. Baligod ay hindi kailanman naging miyembro ng Navy o Philippine Marine Corps, habang ilan naman ay na-dismiss ng may dishonorable discharge. Kasunod yan ang paglantad ng nasabing individual na siya raw naghatid ng kickback sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang umano si President Bongbong Marcos Jr. Hinimok din ng Navy ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon at iginiit na nanatili itong profesional, non-partisan at nakatuon sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Okay. O sasabihin na naman, di ba? Eto na ba yung paninira nyo? Nag-alagotesa rin? Sisirain nyo rin po ba yung pagkatao nila? Wala naman kaming problema sa Marines. Nagtatsabi lang sila ng totoo. Ang ngayon, di pinatunayan lang po ng Marines, ng Philippine Navy. Kasi yung Philippine Navy, bakit Philippine Navy po? Under po ng Philippine Navy yung Marines. Okay? So sila po yung nakaka-under sa Marines. So ano po ang pinatunayan nyo? Pinatunayan nyo lang na yung 16 ay totoong dating Marines. Wala po problema. Kung dalawa dun ay hindi naging Marines, bahala na po si Baligod dun. Pero isa lang po ang pinatunayan nyo. Yung 16 dun, dating Marines. Okay na kami ron. Majority nun nagsabi. Ngayon, yung sinasabi nyo, sila po ay na-dismiss ng may dishonorable discharge. Ang sakit naman nun, no? Pero, immaterial po yun. Sabihin na natin totoo yung sinasabi nyo. Kaya nga po sila naging aid. Kaya nga po sila naging na-recruit ni Saldico. Diba? Dahil hindi na sila Marines. Mas katakataka po yun kung naglilingkod sila lahat kay Saldico, samantalang sila po ay pinapasweldo ng gobyerno. So, ibig sabihin, hindi ko po alam ang timeline ng sinasabi nyo na sila ay na-discharge ng dishonorable. Kung nauna ba silang naging tauhan ni Saldico o sila ay nauna na-discharge bago maging tauhan. Pero immaterial po yan sa pagiging tauhan nila kay Saldico. Ang pwede lang pong mag-deny, hindi naman po nila sinabi na yung pagiging Marines namin ang dahilan kung bakit kami namigay ng mga maleta. Ang sinasabi po nila, sila ay tauhan ni Saldico. Unless na si Saldico i-deny sila, dun lang may problema yung kanilang pagkatao. Malinaw po sa amin na sila ay tauhan ni Saldico nung sila ay namimigay ng pera. Hindi po sila hindi po nila sinabi na sila ay wala po silang hindi po sila nagsinungaling, kaya nga ex-Marines sila eh. Yun po ang malinaw sa amin, ex-Marines sila, totoo po. Kung ano man ang dahilan nila bakit sila natanggal,
Hindi nyo rin naman sinabi. Pero yan po ang patunay na sila po ay tauhan ni Saldico. Hindi po na-deny yan. So hindi po na-deny yung pamimigay nila ng pera sa inyong statement. Malayo po. Hindi nyo naman dininay na sila ay walang kinalaman sa pamamahagi ng maleta. Ang importante po, hindi po alam naman namin na ex-marine sila eh. Hindi naman po namin, wala na po kaming, kumbaga, hindi na po namin concern kung bakit sila naging ex-marine. Ang concern po namin, totoo ba o hindi na sila ay namigay ng maleta sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kasi pera po namin yan. Okay? Wala pong kinalaman yung sinasabi nyo. Hindi ko po sinasabi na mali kayo sa Navy. Hindi po. Tama yan. Pakilala naman nila, ex-marine sila. Hindi naman nila sinabi na marine sila sa kasalukuyan. Tapos na po yun. Nasagot na po natin yan. Sa iba pa po. Ito po, ang sinabi ni Trillanes, di ba? Trillanes nagbabala na maaring kasuhan umano ng ICC ang 18 ex-marines. Antindi po, no? Dahil daw po ito ay pwede raw pong managot. Basahin ko na muna. Yan po ay violation ng Rome Statute. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo magkakaso dyan sa mga yan. Highly confidential siya. Yan. So, baka daw kasuhan ng ICC. Yun yung pinupunto natin eh. Wala na ba tayong soberenya talaga rito sa Pilipinas? May pagkakasala yung tao, ICC agad? Ganun na tayo rito, walang silbi na yung korte. Supreme Court. Harap-harapan kayong sinasabihan na wala kayong silbi. Lahat ng magkakasala sa Pilipinas. Ang alam po namin, nag-press conference po sila. Kung may mali po sa sinabi nila, kasuhan po sila dito sa Pilipinas. ICC agad. Lahat na lang na magano ICC. Aba. Napaka-kapangyarihan naman talaga ng ICC. At saka naaawa rin ako at the same time eh. Kasi nadidiktahan yung ICC ng isang katulad ng mga politiko dito. Napaplanuhan, nakakapagplano, yung pong present nila na nababayaran tong mga ICC na to. Dapat yan, sinisingil na UN yung ICC na yan. United Nations. Pinakulong yung dati naming Pangulo, yung pala nababayaran yan. Very willing pong magpa-imbestiga tong 18 Marines. Oh. Ang tanong kay Lacson at kay Soto, ano na ang gagawin ninyo? In fairness po, sumagot yata si Soto. True, Ramon Tulfo. Siyempre, pwede niyang i-deny ito. Alam niyo naman, si Ramon Tulfo. Pero maganda na rin, basahin na rin natin. Involved po si Tito Soto. Aba, nasa na yun? Ayon po sa mga taga-Marines, si Tito Soto po ay 5 beses. Si Tito Soto po ay 5 beses na tumanggap ng maleta. Ayan, titignan natin yung detalye. Iisa-isayin natin yan. Ito po, Tito Sen nakatanggap umano ng 5 malaking maleta mula kay Saldico. Lumutang po sa joint affidavit ng 18 ex-Marines. 16 lang daw ayon sa Navy. Ang pangalan ni Senate President Tito Soto kaugnay ng umano'y serye ng pagdideliver. Yan. Kami, ito po ang bahagi ng affidavit. Kami, sino yung kami? Si Orbilio, Bolontante, Tubi at iba pa, kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Ayan po ang bahagi ng affidavit nitong 18 ex-Marines. Okay.
Ayon naman po kay Ramon Tulfo, ito po si Tito Soto ay sumagot. Ang sagot umano ni Tito Soto ayon kay Tulfo ay mga PI nila. Baka hanapan pa ako ng misis ko kung saan niyang pera. Naghahalong kalamay ang mga GG. Ogag. Naghahalong kalamay ang mga ogag. O, yan lang ang sagot mo. Mga PI sila. Hindi mo sila imbestigahan sa Senado. Hindi mo sila papatawag para pagalitan. Naalala ko po, yung fake news. Naalala nyo ba si Congressman pa lang si Senator Marcoleta? Naalala nyo yung ginawa niya kay yung vlogger na attorney, hindi, anong pangalan nun? Tumutorko? Anong pangalan nun? Tumutorbo? Pinatawag ni Marcoleta. Hindi ba lahat ng vlogger na umatin doon o pinatawag doon, panay mga Duterte? Isa lang po yung pro Marcos. Yung po yung ano ba yun? Gunggong ba yung sinabi? Hindi ogag. Ayan. Kasi naka-asterisk eh. Akala ko ogag eh. Tumutorgo. O, di ba? Tito Soto, ang kapangyarihan mo, Senate President ka, yan lang ang gagawin mo. Hindi mo ba ipapatawag yung 18 Marines? O, ayan na, naunahan ka pa ni Senator Amy Marcos. Siya na nagresolusyon na ipatawag sila. At mukhang etong resolution na to, eto na ang huling barahan yung tambalan yung Soto Lacson. Depende, ilan ba ilan ba yung senador na naroon? Alam niyo po, kung walang kasalanan yung senador, kung hindi na-deliveran, malakas po ang loob ko. Kunwari ako senador, hindi ako na-deliveran, ipapatawag ko yan eh. Katulad ng ginawa ni Marcoleta, para sitahin yung tao na yun. Ipamukha na pinipake news nyo ko. Pag hindi nyo po pinatawag yan, Badong, may disclaimer na sa dalawa. O yun naman pala, may disclaimer na pala sa dalawa eh. Oh. Hindi naman pala talaga member yung dalawa na yun. Doon mismo ba? Hindi ko kasi nakita, mahaba masyado eh. 4 na senador. O yung iba siguro, payag. Yung sa 4 na senador, malamang kung hindi yan, kung hindi po yan, kung tumanggap po yung 4 na yan, malamang tatahimik lang. Pero, yung mga ibang senador, nakaharap sa inyong taong bayan. Etong ginawa ni Senator Amy na to, maganda po to kasi china-challenge yung pagkatao nyo. Baka sabihin ako nagpo-promote ng alcohol. May disclaimer na pala sila eh. Yun pa. Basta wala pong kinalaman yun, no? Yung pagiging hindi nila miyembro ng Marines. Ang importante, totoo ba silang miyembro o totoo ba silang tauhan ni Saldico? Yun pala. Saan nyo ba nakikita yan? Ba't wala akong nakikita lumalabas na ganyan? Kapi-kapiraso lang ang nakikita ko eh. Yung mga listahan ng mga senador. 5 maleta ang natanggap ni Tito Soto tapos nag-joke ka lang na baka hanapin ang misis mo. ICC. Tinatawagan ko kayo dito po sa Pilipinas. Kahit po matitindi na po yung mga sitwasyon, nakakapagbiro pa po kami. Diyan tayo lugi sa ICC. Sa kanila, seryoso. Lahat ng sinasabi ng kanilang mga prime minister, ng mga pinuno nila, siniseryoso po nila.
Dito po, alam po namin na nagbibiro ang mga tao. Yan yung problema pag dyan yung nilitis, tapos kayo, wala kayong, hindi nyo alam yung culture namin. Tignan nyo, inakusahan si Soto, 5 maleta. Ano sinabi? Baka hanapan ako ng misis ko niyan kung nasan ko dinala yung pera. Ganon kami dito sa Pilipinas, sa ICC. Ngayon, kung kakasuhan nyo si Tatay Digong dahil sa pagbibiro, biruin mo, sabi nung isang ICC, pinagtatawanan pa daw ng opisyal. Yung mga sinasabi ni Tatay Digong, pinagmamalaki daw ni Tatay Digong kung paano siya nag-EJK. Tawa daw ng tawa yung mga nakikinig na opisyal. Kasi po, ang tawag doon, nagpapatawa kasi, kaya tawa ng tawa. Iba po yung kultura ninyo eh. Sa inyo, seryoso usapan, bawal magpatawa. Dito po sa Pilipinas, nalulunod na sa baha ang mga tao. Meron pa rin pong maglalabas ng kanilang mga inflatable na sopa at magiinuman sa kabila ng hanggang dibdib ang baha. Masayahin po kami rito. Kaya kung dahil sa mga joke ni Tatay Digong, siya po ay kita nyo, dapat maawa kami kay Tatay Digong, di ba? Bakit ako natatawa? Puta kasi. Akalain nyo makukonvict si Tatay Digong dahil nag-joke siya. Anak ng pupang korte yan, no? Anyways, balik po tayo rito. Ano na, Tito Soto at Ping Lacson. Ilang araw nang hindi kumikim. Mula pa kahapon, wala pa reaction si Lacson, ah. Araw-araw kami reaction sa sari-sari. Sabi nga namin, Lacson, may kasabihan kami sa Bulacan, ha? Para kang sili, sahog ka sa lahat ng putahe. Lahat ng issue, sinausawan mo. Pwera yung pag-imbestiga sa Senado. Pwera yung pag-imbestiga ng Blue Ribbon. Okay. Yan po, no? Kitang-kita po natin dito sa ano ni Amy Marcos. Yung mga hindi po nakaabot, medyo nasa simula po yan. Kung ayaw nyo po ako mapakinggan, gusto nyo po hanapin sa akin yung press conference ni Amy. Sa bandang unahan po. Baka mapagalitan na. Ayan, tapos na tayo kay Trillanes, kakasuhan na naman sa ICC. Walang yan yan. Wala na lang. Punta pa po tayo sa mga ibang balita ngayon. Ito po ang napakahusay na payo ni Paulo Ortega. Kilala niyo si Paulo Ortega, 'di ba? Isa po 'to sa mga young guns na mga hindi naman bata. Paano kaya nila naisip na tawagin sarili nila na young guns, no? Nakakaawa po. Mga young guns, sa tatandaan nyo na. Kasama ba si Abante dyan sa young guns na yan? Ito po ang pinakamatinding payo ni Paulo Ortega kay BP Sara. Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Ang galing. Komplikado. Boy, komplikado. Puta. Sisimple. Kinakailangan. BP Sara, naunawaan mo ba? Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Huwag ko na ipaliwanag. Gulong-gulo ka talaga. Maguguluhan ka talaga sa buhay. Napakahusay ng mga kalaban ni BP Sara, no? Auntie Claire, ano na? Franz Castro, mariing tinanggi ang paratang. Imbestigahan nyo. Huwag yung tanggi-tanggi lang. Talagang dinidine po namin ito at walang katotohanan yung mga nabanggit sa joint affidavit na yan na unsigned.
unsigned daw yung joint affidavit ng mga ano, unsigned. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-i-unsigned yun. Okay, yan po ang sinabi ng Makabayan Black na si Franz Castro, na bigla po ako na nasama kaming mga makabayan dyan sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta. Yari kayo. Ito naman po ang sagot ni Abante. Papalawigin po natin to sa mga susunod kasi ano lang tayo, ang purpose lang natin yung kay Amy Marcos eh. Pero papalawigin po natin. Sabi po ni Abante, malisyoso at pawang kasinungalingan. The accusation that I accepted suitcases of cash is completely false, baseless, and malicious. I categorically deny it. This is simply the product of politics. I am being targeted because of the positions I have taken and the stance I have refused to compromise. I stand by my record. Ito si Abante to By my principles, I will not be deterred by fabricated attacks. Yan. I will continue to fight for justice for our countrymen. Ayan tinatanggi ni Abante. Ngayon, etong tignan natin baka meron pa. Kayong dalawa munang congressman na nag-deny. Si dating congressman Franz Castro. Si Abante na lang kasi hindi na pala congressman si Franz Castro. Pero marami kang kakampi, di ba? Yung mga kakampi mo mahilig, yung mga Makabayan Black mahilig pong mag-imbestiga yan. Bakit hindi nyo ipatawag Abante at Castro through your Makabayan friends? Bakit hindi nyo na lang ipatawag sa Kongreso o sa House of Representatives itong 18 ex-marine? Tapos doon nyo butatain. Katulad ng ginawa ninyo, madalas mong gawin yan, Abante. Di ba? Minumura ka ni Joy Cruz. Ni Joey Cruz. Kinumpronta mo si Joey Cruz, di ba? Namo, ginaganon mo pa, Bakit hindi mo kumprontahin tong 18 Marines na to? Magpatawag kayo ngayon kayo magpatawag ng TRICOM, Quadcom at kung ano-ano pa para imbestigahan tong mga Marines. Para malinis, hindi lang po malinis yung pangalan nyo. Para sa ganun din, talagang makompronta nyo sila at patunayan na sila nagsisinungaling. Katulad ng pinatawag nyo yung si Models of Manila. At katulad ng pinatawag mo si Models of Manila, di ba? Thank you very much sa 69 THB. Gemma Husayan. Di ba? Bakit nyo nga pala pinatawag si Models of Manila? Ako sala nagpunta. Hindi nyo pinatawag ko sala nagpunta. Naalala ko lang. Maraming salamat sa panggatas, Gemma Husayan. Baka naman, yung mga may paggatas ng ina dyan. Baka naman. Okay. Eto po. Punta tayo sa ibang balita. Di ba ang dami nyo kinompronta, pinaiyak mo si Lucky Pichu, pinaiyak mo si Kiambao, di ba? Ang dami mong pinaiyak na vlogger, Hanggang vlogger lang ba yung kaya ninyo? Tandaan nyo, sila Abante, yung grupo nila Abante, Quadcom ba yun na Tricom? Pag may binanatan po sila, pinapatawag nila Nakailang beses nga yan pinatawag Nakailang beses pumunta dyan si Models of Manila. Yung pala hindi nila pinatawag. Bakit tayo nyo ngayon ipatawag tong mga Marines?
Naghihintay po kami. Kasi yung mga vlogger, ayaw naman pumunta dyan, pinapatawag ninyo. Dahil may mga nasabi sila na sabi nyo kasinungalingan. Hindi, baka vloggers lang ang kaya niya. Vloggers lang po ba ang kaya nyo, Congressman Abante? Bakit po pag ang vloggers nagsalita sa inyo, pinapatawag nyo po at pinaiiyak. Pinaiyak nila si dalawa yung si Kiambo iyak ng iyak, oh. Ito po mga Marines, paiyakin nyo rin. Sabi nyo, sinungaling, oh, sabi nyo. Ha? Ang paratang na tumanggap ako ng maleta ng pera ay pawang kasinungalingan, malisyoso at walang basihan. Mariin ko itong tinatanggi. Huwag nyo lang pong itanggi. Konfrontahin nyo po, katulad po ng pagkompronta ninyo sa mga vlogger na umiiyak pa. Pinaiyak. Marami kayong vlogger na pinaiyak. Umiyak ba si Models of Manila?